Handa ng ating siguro respeto kay Pastor asawa at sa ating pag-ibig na rin at kay kailangan sa pamilya. Magkaroon po tayo ng special love offering sa ating kapatid na dumanaw. Tulong na rin. Sing as we go. As we go to you, the sacrifices of thanksgiving, as we go to you, the ang ating gagawin ng isang lalaki ay maging mahalaga kaysa dalisay na ginto. Ang tao na higit kaysa dalisay na ginto ng offer. Wala natin bilang Diyos. Umagang ito, salamat po kami sa iyong kaloob, sa bawat isa. Sa buhay na iyong pinagirang sa amin. At narito kami nanatiling buhay sapagkat sa iyong biyaya at pagpapala ay natatamo namin ang kalakasan. At ang buhay na ito, Diyos, ay isang mahalaga para sa amin sapagkat sa iyo galing at binabanal mo ang lahat ng mga bagay para sa iyong mga lingkod. At ito ay napakadakila, Panginoon, sapagkat ikaw pa rin ang patuloy na nagsusupply ng lahat ng mga bagay na ito sa amin. Sapagkat sa iyo ang lahat ng mga bagay na ito at ikaw rin ang nagpuprovide para sa bawat isa. Ang hangin na aming hinihinga, ang Espiritu na galing sa iyo, nasa sa aming kalooban, ang kaluluwa na siyang bumubuo ng aming pagkatao sa aming puso at isipan. O Diyos, sa lahat ng ito, Panginoon, ay sa iyo namin natamo. At Panginoon, sa iyo rin namin iniaalay sapagkat sa iyo galing ang lahat ng ito. Sino kami, O Diyos, na abang tao, wala kami may pagmamalaw, kundi ang nararapat sa bawat isa ay gumanap ng iyong kalooban at ng iyong mga salita. At ikaw ang may sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat ng mga bagay na ito upang ikaw ang may pamamagitan at may pagpangyayari ng lahat para sa amin. At kung ito ay kalooban mo para sa amin, it will be the best thing, it will be the greater things for us. Salamat po sa lahat ng iyong biyaya at pagpapala, sa lahat ng mga dumarating na ito, ay sa iyo namin, O Diyos, sinabalik at ikaw ang may kapangyarihan sa lahat ng mga bagay na ito, sa aming sarili, sa aming pagkatao, at maging sa lahat ng aming mga tinatanggi. Sinabalik namin sa iyong buhay at ang pagkakatiwala sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Isaiah chapter 13 verse 12. Amen. At aking gagawin ang isang lalaki ay maging mahalaga kaysa dalisay na ginto. Ang tao na higit na dalisay sa ginto ng fear. Amen. Ang lalaki. Sa English yan, man. At pag sinabing man, ay general. Hindi lang lalaki, kundi pati babae. Amen. I will make man as a precious. Englisin mo mga anak. Hindi ka madiretso English. Ayan o, precious. I will make man
To make a man more precious than fine gold, even man than the golden wedge of Ophir. Amen. Ophir, alam na natin yan, Pilipinas. Kaya may bahagi ang Pilipinas sa kasaysayan ng Biblia. Kung sabi nila, ang puso ng Biblia ay ang Israel. Tayo, ugat-ugat. Kasama tayo sa ugat ng puso. Left ventricle, right ventricle, right article. Ewan, basta yung mga yun. Amen. Kaya, napakahalaga ng Ophir. Secondary kaya sa Israel? Ano kaya? Secondary kaya sa Israel ang Ophir? Kaya siguro, dito pinili ng Diyos pumili ng kanyang mga lingkod. Amen, Ophir. Malaking bahagi ang ginampanan ng Ophir sa kasaysayan ng bansang Israel. Sa Ophir, diyan galing yung ginto, kaya wedge, dalisay na ginto, galing sa Ophir. Amen? Yung mga kahoy na mahalagang kahoy na ipinanggawa din sa templo, galing din sa Ophir. Amen? Napakahalaga ng dalisay ng Ophir. Okay, man, tao, hindi lang lalaki yan. Kasi kung gagawin mong lalaki yan, ay napakahalaga ng lalaki. Kaya alam mo yung nalagasan, alam mo ba yung doktrina ng pito-pito? Hindi pa. Amin na lang yun. Pito-pito. Amin na lang yun. Pero may katuwiran sa mga darating na panahon. Sa atin na lang yun. Panahon na lang magsasaysay tungkol sa mga bagay. So, hindi yun ang iniisip natin. Hindi yun ang mamaya, manalangin tayong amin na lang yun. Okay, ito na lang pagtunan natin ang pansin. Gagawin ng Diyos na ang tao ay magiging mahalaga kaysa dalisay na ginto. Mas mahalaga kaysa dalisay na ginto. Kaya sabi ko sa inyo, tayong mga lingkod ng Panginoon, tayong mga sidaryan, tayong mga sumusunod sa kalooban ng Diyos, ay mas magiging mahalaga sa paningin ng Panginoon. Amen? Mas mahalaga kaysa lahat ng mga bagay. Amen? Noong panahon, wala pa naman yung pinakamahal na platinum. No? Siguro kung noon may platinum na-discover, ilalagay din sa Biblia niyan. Mas mahalaga ka kayo kaysa mga bakal na platinum, mas mahalaga kayo kaysa mga batong diamante. Amen? Pero ginto, mas mahalaga tayo sa paningin ng Diyos kaysa sa lahat ng mga bagay. Amen? Gagawin niyang mahalaga. Siya mismo ang nagsabi. Ang Biblia mismo. Amen? At mangyayari ito sa mata ng Panginoon na mayroon siyang pipiliin, mayroon siyang hihirangin na mahalaga sa Kanya. Amen? Magiging mahalaga sa Kanya. Lahat ng mahalaga sa atin ay iniingatan natin. Diba? Mahalaga sa iyo yung bagay na yun, iniingatan mo. Lalo na kung mayroon siyang sentimental value, ingat na ingat mo yan. And bakit sentimental ang value nito? Galing pa noong mga nakaraang panahon. Isinalin sa iyo ng mga ninuno mo, isinalin sa iyo. Diba? Napakahalaga. At yung mga bagay na yon na mayroong sentimental value, sa bawat paglaon ng panahon, lalong nagiging mas mahalaga. Amen? Lalong nagiging mas mahalaga. Kita nyo ngayon yung barya ng piso na malaki. Yung pamato sa tatsing. Ngayon, magkano na yun? Piso lang dati. Ngayon, may halaga na yan. Amen? Ito pa, yung mga coin collector, napakahalaga sa kanila yung mga coin na yan.
lalo na kung pinaglipasan na ng panahon. Amen? At galing pa ng iba't ibang bansa. Kinokolekta nila, iniingatan nila yan. Sinisilyo pa talaga. Hindi pwedeng hawakan mo ng kamay mo. Mag-depreciate yung value pagka nahawakan ng kung ano-anong kamay. Kasi yung chemical mula sa balat, pag na idampi mo doon sa mga coin na yun, pwedeng ma-depreciate yung value. Amen? So, ganon kahalaga mga bagay na yan. Si Pastor Jeff T, namumulekta ng mga coins. Pastor Jeff T, kasi yan sa mga pinokolekta niya. Puri ng Panginoon. Napakahalaga ng mga yan. Yung mga baren yung maker dati na mayroong babae na para ano rin. Yung babae na nasa 5 centimos. Doyan ba yun? Amen. Mahalaga yun. Mahalaga na ngayon yung mga bariyan na yan. Amen. Kaya itabi niyo lang yun. Magiging kasaysayan, magiging kwento yan. Pagka nagkaroon tayo ng museum, ilagay natin sa museum. Okay. Ngunit ang tao ay gagawin niyang mahalaga sa kanya. Amen. Paano niya gagawin mahalaga? Dahil pinahalagahan ito ng Diyos. Amen. Pinahalagahan siya ng Diyos. Dating bakal lang, dating kinuti lang ng ganitong bagay. Ngunit nung tumagal ang panahon, nung dumating ang takdang panahon sa Diyos, ay naging mahalaga. Parang tayo lang din. Amen? Sa panahon na tayo ay tumanggap sa Panginoon, sa panahon na tayo ay nakakilala sa Panginoon, tinuruan tayo ng Diyos, hinubog tayo ng Diyos. Amen? Dinalisay tayo ng Diyos sa pamagitan ng mga pagsubok at ng mga pagtitiis. Amen? Nung tayo ay nakarating sa takdang panahon, pinili tayo ng Panginoon upang maging mahalaga sa Kanya. Amen? Bakit? Itatapon niya lahat ng mga bagay. Sisirain niya lahat ng mga bagay. Walang halaga na sa Kanya ang mga bagay na ito. Tayo lang sa Kanyang harapan. Amen? Kita niyo ang pagtatakda ng Diyos para sa atin. O tayo ba talaga? Niniwala ba kayo o hindi? O sila na lang. Amen? Hindi hanapin natin kung sino yung mga to. Amen. Dalisay na ginto. Ang tao ay higit kaysa dalisay na ginto ng Ophir. Siguro, quality ang mga ginto ng Pilipinas. Amen. Ganito tayo papahalagahan ng Diyos. Amen. Nung simula ng ating paglilingkod, siguro minina pa tayo, o bakal pa tayo, o nasa kasama pa tayo ng putik. Amen. Pero nung tayo ay nasa proseso ng pagpapakabanal, nasa proseso ng paglilinis ng Diyos, ayun na, hinubog tayo ng Panginoon. Ayon sa hubog na gusto ng Diyos. Anong gusto niyong hubog sa inyo ng Panginoon? Anong pilak na hubog ang gusto niyong gawin sa inyo ng Diyos? Pero hindi yung gusto niyo ang masusunod. Ang masusunod ay ang gusto ng Diyos. Amen. Ano kayang hubog ang ginawa sa atin ng Panginoon? Kung pera tayo, kung pilak na pera, ano kayang pera ang halaga natin sa Panginoon? Amen. Ngayon, mayroong 1,000 na yata na coin. Meron na, no? Noong mga nakaraan, parang may labas na yan, pero iilan lang. Iilan na lang. Iilan lang yung nilabas na yan. Ganon tayo pinahalaga ng Panginoon. Ngayon, tanong, anong halaga ang ginawa kaya sa atin ng Panginoon? Amen? Ngayon, kung anong halaga man yan, 5 centimos man yan. Amen? Ang mahalaga, hinubog tayo ng Diyos sa Kanyang kalooban. Amen? Kahit na 5 centimos yan, kahit na sabi nila,
Yung isang sentimo. Diba? Noon, yung isang sentimo. Ngayon, wala nang halaga. Pero kung yun ang pagkakagawa sa atin ng Panginoon, ito ang kalooban ng Diyos. Hintayin mo. Amen. Magtiis ka, magtagumpay ka, hanggang sa panahon na darating, ang halaga mo ay hindi lang halagang isang sentimo. Ang halaga mo ay magiging kagaya o higit pa sa halaga ng isang ginto. Amen. Kaya yung mga membro na nagtatagumpay, membro lang yan, sige, tagapakinig lang yan. Amen. Ano ba? Yung mga simpleng ano lang na tagapakinig na lang. Sige, yun na, tagabutas na lang ng bangko. Amen. Pero pag nagtagumpay yan, mahalaga yan sa Panginoon. Amen. Mahalaga pa rin sa Panginoon. Kaya pagtiisan natin yung mga bagay na dumarating sa atin, na pagsubok, yung mga pinagtitiisan natin sa ating pananampalataya, ang mga pananagumpay natin ay mahalaga sa Panginoon. Ang mahalaga, hindi ka kinalawang, hindi ka nawala, hindi ka nasira. Ikaw ay ayon pa rin sa pagkakahubog sa iyo ng Diyos, at sa panahong darating, mas mahalaga pa tayo kaysa sa ginto. Ang Diyos ang gagawa nito. 19:5 ng Exodus. Exodus 19:5. Kaya ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan, amen, ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin, at higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong lupa ay akin. Kita nyo, sa atin na mga sumusunod sa salita ng Diyos, hindi lang salita, sabi niya tinig. Amen, tayong mga sumusunod sa tinig ng Diyos. Amen, tayong gumaganap ng katuwiran ng Diyos. Tayong mga nag-iingat ng tipan ng Diyos. Amen. Ang pakikipagtipan ng Diyos sa mga Israelitas ay siyang ebanghelyo para sa kanila. Amen? Sa ngayon, ebanghelyo yan. Ebanghelyo. Tipan para sa kanila, sa atin, ay ebanghelyo ng Diyos. Bakit? Ito yung ipinahayag ng Diyos sa atin. Ito yung itinuturo ng Diyos sa atin. Amen? Kaya anong mga nakaraan, anong ebanghelyo ang inyong sinusunod? Tipan pa ba sa Israel? Amen? Hindi tayo taga-Israelitas. Ang ebanghelyong dapat susundin natin ay ang ebanghelyong ipinapahayag ng Panginoon para sa ating kapanahunan. Amen? Hindi sa panahon yung ebanghelyo sa mga apostol, kasaysayan na lang yan. Yung ebanghelyo sa mga apostol ay susulyapan lang natin, kagaya na ng tulong na natin. Titingnan lang natin. Amen? Kagaya ng mga pangaral ko sa inyo noon, na ipahayag ko sa inyo, which is na-confirm ko rin naman, pinapahayag ni Pastor Efren, ngunit hindi lang in-implement. Amen? Ang ebanghelyo ng bautismo sa ngayon ay hindi na gano'n kahalaga. Pwede natin ipagpatuloy, pero hindi na ngayon kahalaga. Bakit? Maging noon pa man, si Apostol Pablo, inamin niya sa sarili niya, hindi siya tinawag upang magbautismo. Napilitan lang siya dahil yun yung naunang kinagawian ng mga apostol. Sila Pedro, sila Santiago, amen. Sila, yun ang naging kinagawian. Pero si Apostol Pablo, ang nais lang niya, ipahayag si Kristo. Amen? Ipahayag si Kristo. Tanggapin mo si Kristo, isa puso mo ang salita ni Kristo. Yan lang sa Kanya. Yan lang sa Kanya. Kaya nga sinabi niya, idinirekta niya, hindi ako bumabautismo. Naman pagkakahayag niya doon.
Hindi siya pumarito, hindi siya pumaroon para bumautismo. Kundi ipahayag ang kadakilaan ni Kristo at ang hiwaga ni Kristo. Pero yung mga tao nga talagang gusto na pangyarihin ng bautismo. Kaya pinangyari din niya hanggang sa ngayon. Amen? Pinangyayari natin. Pero dapat sa kanya pa lang, pwede na. Hindi na ganun kahalaga. Ang mahalaga ay ang pananampalataya mo at ang paniniwala mo sa hiwaga ni Kristo. Amen? Pero ngayon, walang pagtatalo. Gawin natin pa rin. Hindi natin nahatulan kung gagawin. Pero sa mga hindi nabautismuhan, pero tinanggap ang aral ng hiwaga ni Kristo, kunti natin silang hatulan. May pag-asa sila. Amen? May pag-asa sila. May pag-asa sila. Yung ang ebanghelyo, kaya sabi ko, kaninong ebanghelyo ang ginaganap natin? Kaninong ebanghelyo ang sinusunod natin? Gawin mo ang ebanghelyo ng bautismo, pero hindi mo maganap ang ebanghelyo ng pagtakas? Saan ka? Di ba? May kaligtasan pa rin. Yan nga lang, andun ka sa ang pangako sa iyo ay yung ebanghelyo ng bautismo na ano? Pagkabuhay ng muli. Amen? Pero sa ating ebanghelyo kasi ngayon, nasa ebanghelyo tayo na hinihintay natin ang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Na tayo ay paghaharian ng ating Panginoong Jesucristo, na buhay tayong daratnan at magpapatuloy ng henerasyon ito, henerasyon na mga pinagpala, mga lahing pinagpala, sapagkat iniligtas ng Diyos at magpapatuloy sa kadakilaan ng Diyos, magpapatuloy sa biyaya ng Panginoon. Andun tayo. Amen? Yun ang ebanghelyong nasa sa atin sa ngayon. Amen? Para tayo makatawid, binigyan tayo ng ebanghelyo ng paghahanda, binigyan tayo ng ebanghelyo ng isang dako, binigyan tayo ng ebanghelyo ng pagtakas. Amen? At ito ang nararapat para sa atin. Amen? Kasi sa panahon ng kagipitan o sa panahon ng kabagabagan, sa panahon ng kahirapan, kahit wala mo ng bautismo. Ang mahalaga, makakain tayo, mabuhay tayo. Amen? May pagpatuloy natin ang ating paglilingkod sa Panginoon. Pero sa ngayon, amen, tuloy pa rin naman ang bautismo, kahit sa sila. Nagpapatuloy pa rin natin ay alinsunod sa udyok ng Espiritu. Amen? Hindi pa naman talaga totally inaalis sa atin. Pero pagdating ng panahon, huwag tayong magtataka. Amen? Na may mga pagbabago. Amen? May mga pagbabago sa mga palatuntunan na ito. Alinsunod sa kalooban ng Diyos. Malay niyo yung baptism na yan ay maging sa ibang pamamaraan. Amen? Kasi mga Israelitas naman, hindi naman sila nabautismuhan. Kung ang basehan nyo ng pagliligtas ay ang bautismo, paano ang mga Israelitas? Hindi sila nabautismuhan. Symbolical yung baptism sa kanila. Yung pagtawid nila sa magpulang dagat. Symbolical, hindi siya literal. Amen? Pwede rin naman palang mabautismuhan symbolically. Diba? Symbolical lang naman. E di yung tubig, hindi na ganun halaga. Depende. Amen? Depende sa panahon, depende sa iniudyok ng Espiritu ng Panginoon, depende sa kung anong ipinangangaral ayon sa Ebanghelyo ng Diyos. Sapagkat ang Ebanghelyong ipinahayag ay siyang kalooban ng Diyos at siyang magiging kaligtasan natin. Amen? Magiging kaligtasan natin. Ano ang kaligtasan ninyo sa panahon ng kahirapan? Bautismo? Hindi ko binanalit ang bautismo. Don't get me wrong. Napakahalaga pa rin.
Noon talagang napakahalaga. Ngayon, mahalaga. Amen. Hindi pala, napakahalaga pa rin. Amen. Lagyan pero, amen. Anong magliligtas sa inyo sa gutom? Bautismo. Kasi meron tayong pinaghahandaan ngayon na panahon. Amen. Na panahon. Yan. Doon tayo, yun yung bibigyan natin ngayon ng importansya. Amen. Na yung tipan na ibinigay sa atin ng Panginoon, iniingatan natin, sinusunod natin. Kaya, kung gagawin natin ang mga bagay na ito, magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin. Na higit sa lahat ng mga bayan. Kita nyo, bayan pa. May higit kayo kaysa sa lahat ng mga bansa. Parang sinabi ng Panginoon dito, isang bayan lang. Isang bayan lang ang magiging mahalaga sa Kanya. And the rest, titignan ninyo. Amen? And the rest, wala na. Hindi na sila papansinin ng Diyos. Mag-gera sila kung mag-gera sila dyan. Magpatayan sila dyan. Total, mga hapog na ito pangyayari. Ayaw patalo. May mga kaharian na nga sila ng kanilang kaharian, nagigirian pa. Ayaw patalo. Gusto pa sakupin ang kabila. Amen. Ayaw ng Diyos ng gano'n. Binigyan na sila ng kanilang mga kaharian. Ay, naglalabanan pa rin. Sabi niya, magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin, na higit sa mga bayan. Kahit aling bayan, kahit aling bansa, mga yan. Kahit gaano kayaman sila. Sabi ng Diyos, mas mahalaga kayo. Amen? Tingnan na natin, ha? Kahit aling bansa, mga yan. Kahit aling bayan, mga yan. Amen? Tumingin kayo ng States America. Napakayaman na bansa. Actually, ang pagyaman ng isang lugar, nagiging dahilan o nagiging ugat ng kasalanan. Amen? Pagyaman ng isang lugar, nagiging ugat ng kasalanan. Yun ang masama. Yun ang hindi maganda sa pamamahalang panlupa. Pag hindi ang Diyos ang nagtatag, pag hindi ang Diyos ang naging tagapanguna. Kita nyo ang Las Vegas, puno ng sugalan, puno ng bar, puno ng kung ano mga kalayawan. Amen. That's it. Pagyaman ng isang lugar ay nagiging ugat ng kasalanan. Pero pag ang Diyos ang nagtatag ng kanyang bayan, siya ang mag-aari. Amen. Gobernador mo, pastor. Tapalitan natin. Mayor mo, pastor. Saan ka ba? Ituturo sa inyo ang katuwiran ng Diyos. Hindi katuwiran ng tao. Amen. Yun ang hinihintay natin. Maswerte yung mga ministro. Maswerte yung mga pastor. Amen. Tingnan natin ang gagawin ng Diyos sa pagbabago sa sanlibutan na ito. Marami magbabago. Amen. At tayong mga nananatiling buhay na mahalaga sa harap ng Panginoon, tatanggap tayo ng gantimpala. Amen. Pinakaunang gantimpala ninyo, lupa. Amen. Magmamahal kayo ng lahat ng mga bagay nito. Sabi nga ng Panginoon, magsipasok kayo sa aking kapahingahan at manahin ninyo ang aking kaharian. Ang lupang ito, magiging kaharian ng Panginoon. Ito manahin ninyo. Magati-hatihan nyo na. Sa inyo gustong bumalik pagkatapos. Maganda pa rin yung tabing dagat. Ano? Okay. Sapagkat ang buong lupa ay akin. Ayan na ay. Sa Diyos pala lahat ng mga bagay na ito. Amen? Pinag-aawayan nyo. Wala kayong karapatan sa lahat ng ito. Lahat ng ito ay sa Diyos. Amen? At lahat ng mga bagay na itinalaga ng Diyos, na galing sa Diyos,
ay para sa Diyos. Amen? Kaya tayo, ang buhay natin, tayo sa ating sarili, ang lahat ng mga tinatangkilik natin, galing sa Diyos. Amen? At para sa Diyos. Ibalik natin sa Diyos. Huwag nating angkinin, huwag natin arin. Akin to. Amen? Hinihiram lang naman para sa gawain ng Panginoon. Sabihin mo, akin to. Hindi. Amen? Ariin natin ang lahat ng mga bagay na galing sa Diyos na ipinagpara sa iyo ng Diyos ay binanal ng Diyos. Amen? Binanal ng Diyos. Galing sa Diyos. Ibinigay sa inyo ng Diyos. Binanal ng Diyos. Amen? Kaya nga, sa tuwing may mga bagong possession kayo, panalangin natin, Pastor. Kasi nga, binabalik natin para sa Panginoon. Nihahandog natin ulit para sa Panginoon. Para sa Diyos. Amen? Ariin natin na galing sa Diyos at gagamitin natin para sa Diyos. Makatulong para sa atin. Kung may pagkakataong makatulong sa gawain, ipahiram natin dahil ito ay sa Diyos. At yan ay galing sa Diyos. Amen? At ariin ninyong binanal ng Diyos. Lahat ng mga bagay na ipinanalangin sa Diyos, lahat ng mga bagay na binanal ng Diyos, huwag ninyong ariin walang halaga. Amen? Huwag ninyong ariin walang halaga. Yung mga simpleng bagay na ito, pag ninakaw na ito, hintayin ninyo ang ganti ng Panginoon. Binanal na ito ng Diyos, ginagamit sa gawain ng Panginoon, nasa bahay, purihan ng Panginoon. Minsan, ang tawag natin dito, banal na templo. Di ba? Everything that is in this house, in this temple, ay binabanal ng Diyos. Ginagamit sa banal na gawain. Ayun, banal na gawain. Ito ay sa Diyos. Subukin yung nakawin ng mga gamit dito. Sabi mo nga rin nakaraan, yung hi-hat kasi ng lumang drum dito, andun sa bahay namin, ninakaw. Hindi ibang gamit ko rin, ninakaw. Nung wala ng tao kasi doon, kapit-bahay lang yun ang nakaw. Gusto nga ni Mrs. si pulis talaga eh. Pinapula sa pulis. Tinlatan na rin namin sa barangay captain. Gusto ni Mrs. talagang habulin siya, ipapulis. Tapos ano kung saan dinala yung mga pinagbenta yung mga bahala na lang Panginoon sa kanya. Marang na bagay ang ninakaw na bahala ang Diyos sa kanya. Amen. Ganun eh. Yung salaan natin, ninakawan niya. Mga symbols naman. Grabe. Bahala Panginoon. Nasa loob yun, ha? Napasama na siya sa mga mababait na komunidad, ginawan pa niya ng masama. Paalaan Diyos sa amin. Amen. Nasa na tayo. Ang lahat ng mga bagay ay sa Amen. Kaya lahat ng in-offer natin sa Panginoon, binanal ng Diyos. Huwag nating ariin walang halaga. Huwag nating binabayuan. Huwag nyo rin pinaglalaman. Kaya doon siguro, galit na galit yung mga matatandang manggagawa pag kayo mga gamit sa Diyos pinaglalaman. Sabi mga bata noon. Talagang sinisigawan kami. Siguro, kasi nga, hindi pwede. Mga bagay sa loob ng templo ng Diyos ay mahalaga at binanal ng Panginoon. May pangyayaring ganyan, di ba? Anak ng saserdote. Pinaglaruan yung mga bagay sa templo, yung insinso. Ano nangyari? Instant. Pinatay sila ng Diyos. Hindi pwede. Hindi pwede yung paglaruan. Hindi pwede gamitin kung saan-saan. Amen. Yung mga bagay na binanal ng Panginoon. Amen. Sino yung mga yun? Kilala niyo ba? Nag-research ko rin sana kanina, hindi ko na wala ng pagkakataon. Anak ng mga saserdote. Naglaruan ba naman yung insenso? Ginagamit yun sa pulpit ministry. Amen. Nagalitan sila ng Diyos. Walang sabi-sabi. Pinatay sila.
Amen. Kaya huwag nating aling walang halaga. Lalo na tayo na sumusunod sa kalooban ng Diyos at gumagawa alinsunod sa pagpapahayag ng Panginoon. Mas higit pa tayo kaysa mga bagay na ito na binanal ng Diyos. Amen? Mas higit tayo. Nasabi ko sa inyo, huwag ninyong ibaba ang sarili ninyo. Mahalaga tayo sa Panginoon. Amen? Mahalaga tayo sa Panginoon. Mahalaga tayo sa Diyos. Kaya kung may mga halaga ang mga bagay na ito sa Panginoon, yung mga maliliit na bagay na ito, gamit pagpuri sa Panginoon, lalo pa ang tao na sumusunod sa kalooban ng Diyos, pahalagahan tayo ng Panginoon. Amen. Mas mahalaga tayo sa mga bagay na ito. Amen. Psalm chapter 36 verse 7. Napakamahalaga ng iyong magandang loob, O Diyos, at ang mga anak, mga anak ng mga tao ay manganganlong sa ilalim ng iyong mga pakpak. Amen. Pinapaalagahan ng Diyos ang mga tao, hindi naman lahat, yung mga nanganganlong sa Kanya. Simulan natin sa 6. Ang iyong katuwiran ay gaya ng bundok ng Diyos, ang iyong mga kahatulan ay dakilang kalaliman. O Panginoon, iyong iniingatan ng tao ng hayop. Okay, verse 8. Sa 8 na tayo. Nabasa natin 7. Sila ay mga bubusog ng sagana ng katabaan ng iyong bahay, at iyong painumin sila sa ilog ng iyong kaluguran. Amen. Sa ilog ng kaluguran. Kaya yung ilang tutubuan ay, yung ilang magkakaroon ng ilog, siya nawa. Amen. Yung ilang magkakaroon ng ilog, siya nawa. Purihin ng Panginoon. Actually, meron na pala doon. Ay yung ano nyo pala, yung lote ninyo doon, lagyan nyo ng kahit maliit lang na swimming pool. Meron naman kayong libreng tubig. Nakita ko yun kasi yung sa 10, yung bukal doon na pinanggagalingan ng tubig sa 10, gumawa sila ng ano din, kudrado lang, hollow blocks lang, tapos pinalitadahan. Paliguan na ng bata, swimming pool na ng bata. Pinagkukuha na ng tubig pagdilig sa halaman. Mas maganda yun, ano? Uli ng Panginoon. Ayun, pwedeng pagmulan ng mga ilog. Uli ng Diyos. Tuloy, 9. Sapagkat nasa iyo ang bukal ng buhay, sa iyong liwanag, makakakita kami ng liwanag. Amen. Malapit na lumiwanag. Malapit na magluwanag ang sila sa 23. 10. O, ilagi mo nawa ang iyong kagandahang loob sa kanila na nakakakilala sa iyo, at ang iyong katuwiran sa matuwid na puso. Amen. Puri ng Panginoon. Tuloy natin, 72 verse 12 ng Psalms. Awit pa rin. 72. Sapagkat kanyang ililigtas sa mapagkailangan pagka dumadaing, at ang dukha na walang katulong. Amen. Dukha na walang katulong. 13. Siya'y maawa sa dukha at mapagkailangan, at ang mga kaluluwa ng mapagkailangan ay kanyang ililigtas. 14. Tutubusin niya kanilang kaluluwa sa kabigatian at karahasan, at magiging mahalaga ang kanilang dugo sa kanyang paningin. Mahalaga ang mga taong sumusunod sa kalooban niya. 16. Natin 16. Magkakaroon ng saganang trigo sa lupa, sa taluktok ng mga bundok. Sa bundok, aanin ng trigo. Wala yung posible sa Panginoon. Nakasulat naman. Amen. Ang bunga niyo ay uugang gaya ng Libano, at silang sa bayan ay giginhawa na parang damo sa lupa. Amen. Ito yung mga tumitiwala sa Panginoon. Yung mga
itinalaga ng Diyos. Yung mga iningatan ng Panginoon. Magkakaroon ng masaganang ani sa bundok. Amen? Magkakaroon talaga ng masaganang ani. Basta, basta may tubig. Hindi imposible yan. Amen. Hindi imposible yan. Ang bunga niyo ay huwag gaya ng Libano. At sila'y sabayan. At silang sabayan ay giginhawa na parang damo sa lupa. Mabilis dumami ang damo. Mabilis dumami ang magiging bayan na. Sabitin, ang kanyang pangalan ay mananatili kailanman. Ang kanyang pangalan ay magluluwat na gaya ng araw. At ang mga tao ay pagpapalain sa kanya. Tatawagin siyang maginhawa ng lahat ng mga bansa. Amen. Maginhawa ng lahat ng mga bansa. Okay? Puri ng Panginoon. Meron tayong babasahin. Ito na lang muna. Matthew chapter 10 verse 31. Huwag na kayo mga takot, kayo lalong mahalaga kaysa maraming bayan. Ito na yung mga pagbabayad. Ito, next. Kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao. Amen. So, yung pinapahalagaan lang ng Diyos na mas mahalaga kaysa mga bayan, mahalaga kaysa mga ginto, ay ang mga taong kumikilala sa Diyos. Amen. Kikilalanin ko naman siya sa harap ng ating Ama na nasa langit. Kita nyo? Yung kumikilala sa Panginoon ay kikilalanin ng Diyos. Sila ang magiging mahalaga sa Kanya. Ipagmamalaki pa siya ng Panginoon. Amen. 33. Datapot sino man sa akin magkaila sa harap ng mga tao, ay kakaila ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Amen? Kaya, sa pagkilala sa Panginoon, huwag natin ikahiya. Amen? Huwag natin ikahiyang mananampalataya tayo ng ating Panginoong sa Kristo. Kristyano ka? Hindi lang. Kilala ko ang, hindi ba kayo sabihin nyo? Alam ko ang hiwaga ng Diyos. Pag malaki mo, amen, Kristyano ka? Ito na lang. Kristyano ka ba? Kristyano tayo? Kristyano kayo? Tatawagin tayo sa bagong pangalan. Amen? Turo nung nakaraan, turo nung linggo. Tatawagin tayo sa bagong pangalan. Hindi na tayo Pilipino, hindi na tayo Kristiyano. Ano na? Sinarian na tayo. Amen. Ipagmalaki niyo yun. Bakit? Sino ba nakakilala ng hiwaga ng Diyos? Si Darian lang. Amen. Mga Kristiyano dito sa sanlibutan, ano ang pagkakilala nila sa Diyos? 2? 3? May 4 pa pala. May marami pa. May ribulto pa. May santo-santo pa. Ang tawag nila sarili nila, Kristiyano. Tapos ibibilang mo ang sarili mo sa kanila? Hindi na. Hindi na, oy. Hayaan mo na silang tawagin Kristiyano. Tayo na, tatawagin tayo sa bagong pangalan. Tatawagin tayong sidar. Mga mamamayan na nakakakilala sa hiwaga ng Diyos. Di ba? Doon tayo ibinukod ng Diyos sa lahat. Magandahin mo na ang pangalan nila. Bahala na sila dyan. Amen. Basang tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Ayon sa itinawag ng Diyos. Sa bagong pangalan na itinawag ng Diyos sa atin. Amen. Kasi tao lang naman ang nagbibigay ng kahulugan sa mga pangalan na nilalagay.
Amen? Tao lang. Ngayon, ibigay natin ang kahulugan ng Sidarian, ng Sidar, mamayang nakakilala sa hiwaga ng Diyos. Ano ba ang tawag sa Kristiyano? Ano ba ang kahulugan ng Kristiyano? Mga tagasunod ni Kristo? Amen? Tama, pwede rin, tagasunod ni Kristo. Pero may mas malalim ngayon na pagtawag ng Diyos. Amen? Hindi lang sundin mo si Kristo. May mas malalim na pagkakatawag sa atin ng Diyos. Sino ba si Kristo? Kilala mo ba si Kristo? Ang hiwaga ni Kristo, ang hiwaga ng Diyos. And that's being a Sidarian. Pag malaki mo, Sidarian tayo. Amen? Kristiyano ka? Lagyan Sidarian. Kapot sigla, ano ba? Anong religion ito? Actually, ito pa, religion. Pinag-usapan natin ang religion mo. Ang religion, hindi lang yan iniuugnay sa mga religious group. Amen? Religious group. May nagsabi, may nabasa ako noon. Paano ba yun? Parang consume. Parang pag-consume eh. Pag-consume. Is the new religion. Sabi nila. Ano po, tama naman yung sinabi niya. Basta, yung consumption, yung kinukonsume mo lahat ng bagay, sabi niya, that's the new religion. Okay. Tapos, may narinig ulit ako. Parang sa Pilipinas daw, ang bagong religion, basketball. Kasi ngayon, malakas ang team ng Pilipinas ngayon. Namamayagpag sila. Sa tuwing nakakashot yung gilas, sigawan mga tao. Basketball is the new religion daw sa Pilipinas. Yun yung religion. Hindi lang siya inuugnay sa religious group. Amen. Hindi lang siya inuugnay sa religious group. Amen. Lumaban ng gilas sa Qatar. Ito nyo, mas marami ang Pilipino kaysa sa mga Qatarian doon na nanood. Amen. Ang religion ay inuugnay. Kaya ang religion, hindi na. Sabi ko, anong religion mo? Kristiyano, ganyan. Mas maganda ilagay mo ng Sidarian. Amen. Purihin ang Panginoon. This is our new community. This is the new community. Sidarian religion. Sidar religion. Purihin ang Panginoon. Ipagmalaki natin yun. Tayo lang ang nagpapatotoo ng kaluwalhatian ng Diyos. Ng mataas na pagluwalhati sa Diyos. Pag malaki nyo, Sidarian tayo. Kahit wala pa kayo doon, nariin nyo na. Binibilang ko na kayo. Amen. Ayon sa authority. Kaya basta umabol tayo. Purihin ang Panginoon. At, okay. Ito, magbasahin ko lang, 25. Basahin ko lang po sa inyo, 25. Verse 25. Sukat na sa lagad ang maging katulad ng kanyang guro, at sa alila ang maging katulad ng kanyang Panginoon. Kung pinangalan nilang Beelzebub ang Panginoon ng sambahayan, gaano pa kaya ang mga kasambahay niya? Huwag mo lang isama yung Beelzebub. Beelzebub yan kasi inaano nila yan sa demonyo. Doon na lang tayo sa taas. Sukat na sa alagad ang maging katulad ng kanyang guro, at ang alila ay maging katulad ng kanyang Panginoon. Amen? Kaya yung karunungan, yung kaalaman na itinuturo sa atin ng ating mga tagapagturo, amen? Sumabay tayo sa pagkatuto, sumabay tayo sa pagkaalam. Amen? Sumabay tayo sa pag-aaral ng mga pahayag na ito para tayo ay makasunod sa kalooban ng Diyos.
Amen. Alamin natin yung mga aral na ito, yung kasaysayan nga na sinira ni Pastor Efrain ng nakaraan. May mga bago pa sa akin. Hindi ko pa, Pastor, si tatay ko pala nag-bautismo kay Pastor Efrain. Amen. Ay yung sinasabi niya na unang-unang Pentecost nila sa dagat. Amen. Hindi ko rin alam ang kwento na yun. Yun pala, nagkaroon ng mass baptism dahil inudyok ng Espiritu para sa kanila. Inudyok ng Espiritu. Bakit? Nagkakaroon ng pagbubukod sa kanila ng Diyos. Doon natin may ahambing. Doon natin may ahalintulad. Noong ang mga Israelitas umalis sa Egypto. Same as that. Amen? Parang ganun din ang kwento, ang kasaysayan. Mayroon ng pananampalataya na established na. Amen? Magkakasama na. Pero nung dumating ang pamagitan ng Espiritu ng Panginoon, eto na, bumukod na kayo. Maglakbay na kayo sa inyong sarili. Nagkataon lang kaya hanggang dumating tayo ng 40 years, dumating tayo ng 50 years. Ito na. Nagkataon lang kaya 40 years. Dumating ang aral ng 34 years. Ito na ang panghawakan ninyo. Ito na ang aral ninyo. Sa inyo na to. Yan ang ebanghelyo binigay ng Diyos sa atin. Kaya sabi ko sa inyo, mayroon tayong sariling ebanghelyo para sa iglesia nito. Kung paano si Apostol Pablo, inako niya sa sarili niya, aking ebanghelyo, ang alin, yung ipinapahayag niyang patungkol kay Kristo, patungkol sa iwagan ni Kristo. Nung ipinaunawa din sa atin ng Panginoon, nakakaiba sa lahat, sarili din nating ebanghelyo ito. Amen. Pero inugnay natin from the Gospel of Paul. Amen. Sarili din natin. Amen. Lalong-lalo na itong paghahanda, isang dako at magtakas. Talagang sa ating ebanghelyo ang mga bagay na ito. At ito ang ebanghelyo ngayon na nasa sa atin ng mga sigarya. Kaya kung paano pinagpapahayagan tayo ng Diyos, maging sumabay tayo. Amen. Yung unawa sa pag-aaral, sa pakikinig, sa pagsaliksik, sabayan natin upang maunawaan din naman natin ang lahat ng mga bagay na ito. Okay. Ito. Susunod na lang siguro ito. Mahaba-haba. Pero maganda. 43. Assignment nyo na lang. Basahin nyo yung 43 chapter 1 verse 20. Pero ngayon 43 verse 10. Sige, 10. Isaiah. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon. Dito tayo pinahalagahan ng Diyos. Dahil walang ibang sasaksi kung hindi tayo ibinilang ng Diyos na saksi. Saksi ng kanyang kaluwalhatian, saksi ng kanyang mga panukala, saksi ng kanyang kadakilaan. Tayo ang magiging saksi. Kaya tayo mahalaga sa Kanya. Walang magpapatotoo ng kaluwalhatian ng Diyos, kundi tayo. Amen? Tayong sinarian. Ang mga Kristiyano, kaya mo na siya. Ano ang ipapahayag nila? Amen? Tatlo ang Diyos nila? Ano yung ipapahayag nila? Amen? Tayo, isang Diyos na maluwalhati. Kaya aking mga saksi, sabi ng Panginoon at aking lingkod, na aking pinili. Talagang pinili talaga. Ang mga ginawang saksi ng Diyos ay pipiliin niya upang ano? Upang inyong malaman at magsisampalataya kayo sa akin. Tayong nagsisampalataya at inyong matalastas na ako nga. Walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. Walang Diyos na iba. Amen? Walang ibang Diyos. Kaya nung nagkatawang tao ang Diyos, bumaba ang Diyos at naging tao. Amen? Ayun ang paliwanag. Nagkatawang tao nga eh. Nung sabihin ng Diyos, ako ay bababa.
Ibig sabihin, ang Diyos nasa langit. Okay. Ibig sabihin, ang aral lang na ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Saklaw ng kapangyarihan ng Diyos kahit saan ka pumunta. Amen? Kahit saan ka pumunta, magpapadala siya ng anghel niya para bantayan ka. Kahit natutulog ka, magpapadala siya ng anghel niya para bantayan ka. Anong gusto mo? Babantayan ka lagi ng Diyos? Ano ka, bodyguard? Ay bodyguard mo ang Diyos? Hindi, magpapadala din siya ng anghel niya para sa iyo. Amen. Upang inyong malaman, magsampalataya kayo sa akin at inyong matalastas na ako, walang Diyos na naniwala na una sa akin at walang Diyos man pagkatapos ko. 11. Ako sa makatuwid bagay, ako ang Panginoon at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Okay? Walang tagapagligtas maliban sa Panginoon. 12. Ako'y nagpahayag at ako'y nagligtas at ako'y nagpakilala at walang ibang Diyos sa gitna ninyo. Kaya't kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at ako ang Diyos. Ay, yung mga saksi ng Diyos talagang ililigtas niya. Arin yung saksi kayo ng Panginoon? Pag hindi kayo sasaksi sa kaluwalhatian ng Diyos, ay hindi, baka hindi kayo iligtas. Amen. Kasi sabi nga kanina sa binasa natin, kung ikakaila mo ang Diyos, ikakaila ka niya. Ipagkakaila mo ang Panginoon, ipagkakaila ka ng Panginoon sa harap ng kanyang Ama. Pero kung ipapakilala mo ang Panginoon, ipapakilala ka ng Diyos. Isa, magiging saksi ka sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Ipagkakaloob niya ang kaluwalhatian para sa iyo. 13. Mula nung magkaroon ng araw ay ako nga at walang sino mang makapagliligtas sa aking kamay. Ako'y gagawa at sinong pipigil? Wala. 14. Ganito ang sabi ng Panginoon na inyong manunubos na banal ng Israel. Dahil sa inyo ay nagsugo ako sa Babylonia at aking ibababa silang lahat na parang mga palaboy sa mga bagay ang mga Kaldeo sa mga sasakyan dagat ng kanyang kagalakan. May Kaldeo pa. Palaboy. 15. Ako ang Panginoon na inyong banal, ang may lalang ng Israel na inyong hari. Ganun dapat palang mangyari, ang hari, ang Diyos sa Israel. Kaso nga, nagpumilit sila. 16. Ganito ang sabi ng Panginoon na gumawa ng daan sa dagat, ng landas o malawak na tubig. Ay tumawid sila. 17. Na pinalabas ang karo at kabayo, ang bugbo at ang kapangyarihan, sila'y mga ihigang magkakasama, sila'y hindi na magsisibangon, sila'y mga matay na parang itinisin. 18. Huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay o bulayin man ang mga bagay ng una. Eh parang yung turo lang nung nakaraan, di ba? Tingin ka sa likod, sulyap lang. Huwag mo lang pagfukusan kasi nga may ibang ginagawa ang Diyos sa atin ngayon. Huwag mo lang ipares sa nakaraan. Diba? May ibang pagpapahayag ang Diyos sa ngayon. Huwag mo lang ihalin tulad sa nakaraan. Diba? Parang nagda-drive lang yan. Pag na-drive ka, tingin ka ng tingin sa likod. Baka mamaya, bakanal ka. Pag nahulog ka sa kanal, langit ka. Amen? Yung sabi ng iba, okay lang mahulog sa kanal, wag lang sa tao hindi ka mahal. Hindi, yun nga, pagtingin ka ng tingin sa likod mo, huwag mo ka mag-focus sa likod. Diretso tayo kung saan tayo dinadala ng Diyos. Para alam mo kung saan pupunta. Focus tayo. Sulyapan mo lang yung nakaraan. Magandang kasaysayan ng nakaraan. Patutuyan ng Diyos. Amen? Patutuyan ng paghirang ng Diyos sa atin. Ayun na, yung mas baptism sa dagat, Pentecost. Amen? Yun ang unang araw na ibinukod
ang iglesyang ito. Binukod tayo ng Diyos para sa kanyang sariling paglalakbay. Amen? Sariling paglalakbay. Mass baptism para sa lahat. Mga manggagawa. Puri ng Diyos. Napakaganda ng kasaysayan. Ngayon ko lang, nung narinig ko yun, sabi ko, may mga tandang ipinakita ang Diyos sa iglesia nito. Talagang may pamamagitan ng Panginoon. Yeah. Hanggang sa yung mangyari ang mga bagay. 19. Narito ako'y gagawa ng bagong bagay. Ngayon ay yaoy lalabas. Hindi ba ninyo nalalaman yaon? Malalaman yaon? Gagawa rin ako ng daan sa lupang masukal at mga ilog sa ilang. Okay, napunta na tayo. Talagang doon tayo dinadala ng Diyos. Yung sila. Amen? Doon tayo talaga dinadala ng Diyos. Nung una, yung gagawin tayong saksi. Pero nung ginawa na tayong saksi, pinili na tayo ng Diyos, eto na ulit. Gagawa siya ng bagong bagay. Huwag ka na limon ng limon sa likod. Yung nasa harap na lang ang focus mo. Dahil gagawa siya ng bagong bagay. At dadalhin tayo ng Panginoon sa kung saan ang masukal na lugar ay magkakaroon ng magandang daan at ang ilog bubukal sa ilang. Amen? Ito ang mga bagong bagay na gagawin ng Diyos. 20. Pararangalan ako ng mga hayop sa balang at ang mga tsaka ng mga alastrus, sapagkat ako'y nagbibigay ng tubig sa lupay ng masukal. Amen. Siya naman, nagbibigay siya ng tubig sa lupay ng masukal at ng mga ilog sa ilang upang painumin ang aking bayan na aking pinili. Basahin niyo yan 43, chapter 43 ng Isaiah 1 pababa. Napakaganda. Amen. Napakaganda. Purihin ng Panginoon. At ito, panguli na lang. Sabi ko, maaga tayo. Yung binasa natin kanina, James 5:7. Paalagahan tayo ng Panginoon. Iingatan tayo ng Diyos. Ililigtas tayo ng Diyos. Magiging mahalaga tayo sa harap ng Panginoon. Isang magiging kayamanan sa Kanya. Baptize nga kayo mga kapatid hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito, inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ang ulang maaga at ang huli. Amen. Gusto nyo maging mahalagang bunga sa Panginoon? Amen. Okay, baka magbago kayo ng isip pa. Gusto nyo talaga? Mahalagang bunga sa Panginoon? Okay. Sino ang magsasaka? Ang Panginoon. Okay, sabi ng John chapter 15 verse 1, ako ang puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Ating Panginoong Kristo, ang ating Panginoong Kristo ang puno ng ubas. Ang Diyos talaga ang magsasaka. Amen. Sa pagparito ng Panginoon, sa pag-aani. Amen? Sa pag-aani. Ang kukunin ng Diyos ay ang mga bunga. Amen? Mga mahalagang bunga. Amen. At ang ating Panginoong Kristo ang siyang first fruit of the resurrection. Siya ang unang bunga ng pagkabuhay na maguli. Gusto niyo maging mahalagang bunga sa pagparito ng Panginoon? Amen. Subi. Amen. Amen. Lahat tayo. Pakita natin na tayo ay mahalaga sa Panginoon. Amen? Kaya nung pinahalagahan tayo ng Diyos, may pangakong pagliligtas ng Diyos, may pangako na pagkukupkup ang Diyos. Tayong mga pinahalagahan ng Panginoon. At sabi ko nga, sa bagong pangalan tatawagin tayo, hindi Pilipino, hindi Kristiyano.
Ano? Sister White, alam mo, hindi ka na Kristiyano? Amen. Sister, yan na tayo. Tayo ang may dala ng pagtotoo ni Kristo. Amen? At ang hiwaga ng Diyos. Ibinukod tayo sa pagiging Kristiyano. Ibang aral nila kasi mga Kristiyano. Ngayon, ang bungang mahalaga ay ito. Kung si Kristo, ang unang bunga ng pagkabuhay ng maguli, ang mga bungang mahalaga ay ang mga nangamatay kay Kristo. Sa pagparito ng ating Panginoon, sila ang aanihin ng Diyos. Bubuhayin maguli ang mga bungang ito dahil mahalaga sila sa Diyos. Amen? Kaya mapalad yung mga nangamatay kay Kristo. Yung mga namatay na sila, Pastor Basawa, Pastor Clemente, bubuhayin sila ng Panginoon na maguli. Sila ay mahalagang bunga sa Diyos. Sila ang dahilan ng pagparito ng Panginoon. Amen? Sa pagkabuhay na maguli. Kaya sabi ng 116 verse 15 ng Psalms, verse 15. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga anak. Amen? Sila yung mga mahalagang buhay. Tayo na mga daratan ng Panginoon ng buhay ay magiging puno ng sila. Amen? Magiging puno ng sila. Purihin ang Panginoon. Tayo pa'y magsatay mga kapatid. Napakaganda ng kalooban ng Diyos. Napakaganda ng ginagawa ng Diyos sa atin. Tuloy mo, it is all biblical. Amen? Ayon lahat sa panungal, ayon lahat sa nakasulat sa katuwiran ng Diyos. Ayon lahat sa nakasulat sa Biblia. Saan natin may kita? Hanga-hanga gawa ng Diyos. Awitin natin ng alam ko may magagawa ng Diyos. Amen. Hallelujah. Lord, we give you our souls. Give your hearts. Magagawa ang Diyos. Alam mo ba'y magagawa ang Diyos? Kung kami magkakapal sa Kanya, maglilingkod. Yes, Lord. Panginoon, ang mga pangyarihan sa lahat. Diyos na dakila, may alam ng lahat ng mga bagay. At sa iyong pag-aari, O Diyos, ang lahat ng mga bagay na ito, maging ang aming buhay, maging kami ay sa iyo. Kaya Panginoon, inaaral namin ang lahat ng mga bagay na ito, ang aming buhay, ang aming paglilingkod, ang aming mga patutuo na ito, Diyos, ibinabalik namin sa iyong kapurihan. Ang mga bagay na pinagpapala mo sa amin, kaya kami nanatili, O Diyos, sa paglilingkod at sa pananampalataya. Ang mga bagay na ito, spiritually, O Diyos, kami ay nagiging magmumay dahil sa iyong mga salita. Gayon din ang mga biyayang ito na dumarating sa akin na mula sa iyo, na iyong binanal. Alam namin na binanal mo ito sapagkat lahat ng ito ay galing sa iyo. At narito ay binabalik din naman namin sa kapurihan at kaluwalhatian mo. Pagpalain mo, Diyos, ang bawat isa sa iyong mga lingkod na ito. Ayon sa karapat-dapat na pagpapalang para sa kanila. Ang kahabagan mo at ang kawaan mo. Ang kagandahang loob mo ay na sumasagana, O Diyos. Ay kayo nawa, Panginoon.
Kaya kung paano ang mga pagpapalang ito na dumarating, ay isa rin naman namin, kami ay nagiging matibay na lalo sa aming mga pagkakapit at pagtitiwala sa iyo, Diyos. Sapagkat pinapatunayan mo ang iyong mga pangako at ang iyong mga salita ay pinangyayari mo sa bawat isa sa amin. Kaya Panginoong Jesus, salamat po sa lahat ng iyong kabutihan at pagkakalo. Igawan mo nawa ang bendisyon mo sa loob ng bahay purihan na ito, sa iyo, sa loob ng iyong banal na tahanan na ito, sa loob, O Diyos, ng iyong banal na templo, para sa banal na gawain. Bendisyonan mo po ang bawat isa sa amin at tanggapin namin ang pagpapabanal mo sa aming lahat upang kami magsumibay sa aming pananampalataya at sa aming mga pagkapit sa katuwiran ng iyong mga salita. Kaya, O Diyos, patuloy mo naman ingatan ang bawat sa amin, ano mang aming gawin patungkol sa katotohanan na isa nawang mamayagpag at ang aming pagkakilala sa iyo at pagkaunawa sa salita mo, Diyos, ay lumalim ng ayon sa karunungan na nais mong mabot namin. At narito, ipinapaunawa namin, Diyos, ang mga dapat namin marating at maunawaan. Dahil nakikilala ka namin na sa amin ay tumawag at sa amin ay nagpapahayag ng lahat ng ito. O Diyos, salamat po sa lahat ng mga bagay na iyong pinahayag, na iyong pinangyayari, O Diyos, mga bagay. O Lord, binukod mo kami sa karamihan ng mga mananampalataya sapagkat pinagpahayag ka din ng Diyos ng mga kahangahangan bagay ng Ebanghelyo, Panginoon, ng kaligtasan na para lamang sa iyong mga lingkod, sa iyong mga anak. Kaya Panginoon Jesus, nakila ka, aming pinupuri at sinuluwalhati ka. At pinasasalamatan namin, O Diyos, ang iyong mga gawa. Linisin mong palagi ang bawat isa upang makita namin ang kahalagahan ng iyong mga katuwiran. Makita namin ang kahalagahan ng lahat ng mga bagay, lalo na ng mga bagay na binanal mo sa pamagitan ng iyong Santong Espiritu na siyang pinagkakaloob mo sa amin. Salamat po, Panginoon. Ingatan mo ang bawat isa. Ang aming mga kalusugan ay pangingatan mo, Diyos. Alam namin, kapangyayariin mo ito sapagkat hinirang mo kami mahalaga kaysa sa mga bagay ng mga bagay sa sanlibutan na ito. O Diyos, salamat po sa pag-hawak mo, salamat po sa pagliligtas at sa pag-iingat po sa bawat isa. At narito ang katapatan ng bawat isa ay sumbihan at gagyan mo nawa ng iyong pag-iingat, ng iyong biyaya, ng iyong pagpapala, sugan ng mabuting kalusugan at ng mga mabuting ani patungkol sa kanilang mga pananim. Salamat po, Diyos! Iluwalhati ka namin sa iyong dakilang pangalan, Jesus. Salamat po. Hallelujah. Amen. Panalin mo, Diyos, sa mga bagay nito para sa iyong banal na gawain. At ang lahat ito, maging ang kanilang mga pananim. Ikaw, Diyos, ng mabuting ani. Ang kanilang malinis na puso, ang kanilang pagkamasunuri ay magdala naman sa kanila sa pagsunod sa iyong mga salita. Sa mga biyayang ito at mga pagpapala na iyong pinagkakaloob, maging kailangan, Diyos, upang lalo kami magsitibay at kumapit sa iyong mga salita sapagkat ang salita mo ay totoo at ang pangako mo ay pinangyayari mo sa amin. Give it thanks, O Lord, sa lahat ng bagay nito. O God, banalin mo ang mga bagay nito at maging mga nagsipagpilay ayon sa kalooban at katuwiran sa pangalan ng Jesus. Amen.
kalakasan na may malaking galak sa harapan ng kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos ating tagapagligtas, sa pamagitan ni Kristo nating Panginoon ay sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan ng paghahari at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman siya nawa. Amen. Amen.